Alam natin na isang common na sakit ng mga Pilipino ang hypertension. Pero ang mahirap sa sakit na ito, mahigit 60% daw sa mga hypertensive ay hindi alam ang kanilang kondisyon. Kaya para talakayin yan, makakasama natin si Dr. Crispino Ibuan Jr., isang cardiologist sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Jojo. Good morning. Sir. Morning po. Okay. Unang-una, ano po ba ang sakit na ito, itong hypertension? Ang hypertension ay pagtaas ng blood pressure. Okay. So, nakaka-apekto at pwedeng maka-apekto sa kalusugan ng pasyente natin. So, ang normal na blood pressure kasi ay nagre-range from 120 hanggang 129, yung systolic. Yung diastolic naman, 80 hanggang 84. So, more than that, mas mataas doon, considered hypertension. So, may other staging pa pag susundan natin yung European Society of Cardiology. Pero, ang importanteng value yun, yung 120 to 129 systolic, Okay. 80 to 84 yung diastolic. So, more than that, considered hypertension. Okay, 120/80. Okay. Pasok na. So, yan ang mga optimal. Gustong-gusto nating blood pressure. Pero pag pumalo na sa 130, tapos yung diastolic 70, Pwede pa siyang pwede yung tinatawag natin isolated, nag-iisa lang yung sa taas lang na value. alright. Yes, isolated hypertension. Sa systolic hypertension. Pero usually kino-consider yung both values, yung ibabaw at saka yung ilalim na values ng blood pressure natin. Doc Jojo, mahirap bang i-identify itong sakit na ito? Sa mga pasyente kasi kuminsan wala silang nararamdaman. So wala silang nararamdaman, lalo kung hindi ka magpapacheck. Hindi mo in the first few years wala kang mararamdamang simptomas. So kala mo wala lang, pero pag dapat nagpapacheck ka ng blood pressure, doon mo makikita yung mataas na blood pressure. Pero kapag kalaunan, after how many years, kakaroon na ng complication sa puso, sa kidneys, doon na siya makakaramdam, which can already be late. Medyo late na. So, Pero late na. yeah, so kaya advice natin, blood pressure monitoring every now and How then. often? Dapat na-check yung BP natin. Base sa guidelines kasi, yung iba, kung wala kang risk factors kahit every year, pero sa atin, mayroon naman tayong access sa mga digital or mayroon tayong access sa mga bahay. Pwede tayong magkaroon ng gamit sa bahay, health center sa ating mga kababayan. So, pwede silang magpa-regular check. Kung sa mga doctors, kung every 3 months, gano'n. Pero, mas maganda, kung may time, every day. Every day. Yes, para ma-monitor lang. Namamana ba to? Yes. Sa mga magulang? Yes, namamana. Mataas ang contribution din kapag yung tinatawag nating hereditary. Namamana. Lalo pag both and lalo pag may mga kamag-anak na nagkaroon ng komplikasyon ng napakaaga sa kanilang maaga in terms of very early yung onset. 40s, 30s, gano'n. Taas ang chance din na magkaroon ng chance ng hypertension and yung complication. Okay, ngayong holiday season, kaliwat kanan yung salo-salo, yung handaan. Ang sarap kumain ng lechon eh. Di ba, Doc? Kasama ba sa mga factor ang sobrang pagkain ng mga matataba doon sa hypertension o high blood? Actually, isa sa mga possible contributing factors or risk factors is yun, eating oily, fatty food, salty, most especially also. Kasama yun. So, malaking factor po yung mga kinakain natin at saka anong klaseng pagkain. Then, yun nga po, yung especially as I've said, uso ngayon yung mga party ngayon. So, lahat ng hindi pa naman nawawala yung lechon, yes. Doc, di ba? parte ng ating so kailangan natin siyang siguro bawasan. Most especially sa mga at risk na yung mga tao. Okay, sa mga pasyente, mga hypertensive patient, ano ang paalala nyo sa kanila? Ayan. So, sa paalala namin, number 1, syempre, kailangan po nating mag-check regularly sa ating siguro sa bahay, sa atin. Personal, i-check natin yung ating mga blood pressure every now and then. So, kung
nakakita tayo ng matataas na blood pressure, yan, pwede tayong magpatingin sa sa doktor, sa health center, sa municipal health officer para makita natin kung ano yung chance natin of having hypertension. So kapag nakitaan tayo, papatest tayo ng mga laboratory tests, tapos ipapamonitor lalo yung blood pressure natin. Then if mataas talaga, bibigyan po tayo ng mga gamot for the hypertension. All right. Yes. Doc Jojo, maraming salamat. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks you for po. your time. Thank you po. Thank you. Mga kapuso, nagkasama natin si Dr. Crispino Ibuan Jr., isang cardiologist mula sa Region 1 Medical Center.